Sound checking. May buzzing. Hello, hello. At home at Sita. Hello. Okay, so testing my sound system. I can't hear my voice. Hello. 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 Hey. Hello. Hey. Hello. Hey. Sound. Kaya na pa kami nag-aaway ng mic ko. Ayaw niyang bumaba. Hello, guys. Let me test my music first before I let my guest tonight. Ayan, ang aking guest tonight is Mr. Bombay 12. Ayan. Abangan niyo po siya tonight. Ayan. Umuugong ba? How is my sound system, guys? Good evening, everyone. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing but frown. Rainy days and Mondays always get me down. It's Music Mondays, guys. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Hanging around, some kind of lonely cloud. Rainy days and Mondays always get me down. How's my sound system, guys? Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always gets me down. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tonight is Music Mondays with Sheila and Friends. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel has come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always gets me down. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Yes, it is music
Mondays with Sheila and friends. And of course, our guest tonight is Mr. Bombay 12. Ayan, he is my co-talent at Stages. Ayan. May umuugong sa aking sound system. Oh no. Thank you so much. Ayan. And syempre, pag Mondays, pag ako ang kasama nyo, oldies but goodies tayo, ha? Pasensya na. Medyo, makaluma. I like old songs. But of course, I can sing new songs. Depende sa mood. And tonight, we have a special guest. Ayan. Follow niyo po siya. He's a live streamer here on TikTok. He's a choreographer, stage director, and of course, also a talent of stages here on TikTok. Yan, nag-live stream po siya regularly. And may kilala po natin siya lalo na ngayon na mga nagtatanong, ano po ba ang mga pwedeng pagkakitaan sa TikTok bukod sa pag-affiliate? Okay? So, one thing that people do here, sa mga hindi nakakaalam, you can also earn by live streaming. Ayan, kung mahilig kayong kumanta, meron kayong special talent, you can live stream regularly, join an agency, and the agency will find opportunities for you here on TikTok. Ayan, mas masipag kayong mag-live, mas marami kayong pwedeng kitain. Okay? Hindi nyo kailangan magbenta-benta. All you need to do is entertain your audience and you will be receiving gifts. Yan. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon with Mr. Bombay 12. Ayan, yan po ang kanyang ginagawa dito sa TikTok. So, sit back and relax. Mayang 7 o'clock, magjo-join na siya sa atin and interviewin po natin siya. Tanungin natin paano ba siya nagsimula, paano ba ang kanyang routine, ayan, sa pagiging isang live streamer, at magkano ang kinikita ng isang live streamer dito sa TikTok. Ayan. Okay, so nandyan po siya by 7 p.m. Papakatin ko na po si Mr. Bombay 12. Ayan. Kala nyo, artista? Dito yan sa TikTok. Mapapanood nyo siya. So, he will be with us at 7 p.m. Ayan. Tonight is Music Mondays with Sheila and Friends. Ayan. And every Monday, meron akong special guest para kumanta at interviewin natin. Interviewin din natin. Ayan. So, tingnan muna natin ang kanyang profile. 蹦极带种实验。Ala. Ayan, baba mo natin yung music natin, nag-iingay. Wait lang. Okay. Prepare lang ng mga questions ko for him. Yes, tonight, ang guest po natin ay si Bombay. Ayan. Today is a rest from our usual TikTok tips. Okay, it is Music Mondays with Sheila and Friends. Pero syempre may kasama ding learning ito. Di ba? People are always asking me, ano pa po bang mga ibang pwede pagkakitaan sa TikTok? So tonight, we will be talking to Mr. Bombay 12. Yan, siya po ang ating special guest tonight. And he is a professional live streamer here on TikTok. Ayan, so alamin natin, baka may mga gusto sa inyo dyan na maging live streamer. Ayan, i-career ang pagla-live stream dahil meron kayong talent.
So let's talk about that. Let's interview him. He will be joining us in a few minutes. Ayan, i-invite na natin siya. Ayan, pero yun nga. And syempre may kantahan, maya-maya. Okay. Asan na ba siya? Teka. So, ladies and gentlemen, I will be inviting now my special guest, Mr. Bombay. Ayan, kasama ko siya sa Stages, our agency. Ayan. Masyadong tahimik. Hello? Ayan! Hello! Ako'y hindi kita marinig. Hello? Ayan, narinig kita. Hello? Hello. Ayan. Hello? Charmox! Hello. Ayun, narinig na. Ayan. Ate, hello! Ayan, good evening. Ayan, ladies and gentlemen, Bombay 12. Ayan, Ayan. Thank you very much for joining me for my Music Mondays with Sheila and Friends. Yehey! Pakilala ko muna sa ating audience. Ay! Paano ba akong pakilala? Ganito. Let's go! Good evening everyone! Maragandang gabi po sa inyong lahat. Ako nag-iisang DJ na ang pangalan ay Boom Bay na nagmula sa langit, lumagpak sa lupa, putok ang mukha. Uy! Yan! Ching! Emika! Oh, ganun ako magpakilala. Meron akong opening tsaka may closing. Oh, diba? Yan. Kung energy. Ano? Yes. Hello. Ayan. Wala Eric Low, hello. Ayan. So, good evening, everyone. And tonight is special music and Music Mondays night. Ayan, with Bombay. Nakita nyo ba yung energy, di ba? Ayan. So, we will be interviewing you and syempre magkakantahan din tayo. Diba? Yes. Yes. Ayan. So, you wear many hats. But nakita ko yung profile mo kasi humingi ako ng profile sa'yo. Huy! Ayan. Asa nakalagay? Ayan, di ba? You're an event host, choreographer, musician, stage actor, director, and streamer. Ayan. Huy! Dami. Can you tell us how your journey in the creative industry began and how you've evolved into such a versatile artist? Paano yung journey mo mula umpisa? Saan ka ba nagsimula? Ayan. Lipat lang ako ng microphone. Sige. So, basically si Ate She, hindi talaga ako, I consider myself as caveman kasi. Hindi ako yung malaro, hindi ako ma-ML. I started my journey dito just last year lang. Out of boredom. Parang boring lang ako sa buhay ko sa trabaho. Kasi work from home, call center agent ako. Tapos nag-VA, turn into VA. And then nag-isa na ako sa kwarto, boring. So ginawa ko, sabi ko, why don't I try yung live eme na ganun. So habang nag-live ako habang nagtatrabaho. May mga questions more on about VA, mga ganun yung pag-uusap-usapan namin. And then suddenly, so December yun, mga last 2023, nagulat ako, sabi ko, ganito parang karaming tao dito sa TikTok. Kasi ako yung blew up lang ako, tapos nood lang ako. Although may sock med ako, hindi ako masyado doon sa mga ganyan. Dito lang ako nag-start ng stream ko dito sa TikTok. So, boring. Then gulat na lang ako, biglang may mga pumapasok. Actually, nag-start ako dun sa mga away, dun sa mga sa mga jowa-jowa dito sa TikTok. Oo. Ayun, yun yung nag-i-invite ng madaming viewers ko. I started from like 300 followers. Tapos nung live lang ako, sabi ko, nagulat ako, ganun karaming TikTok. Although, lagi ako nanonood sa mga content mo. Isa ako sa matagal mo ng followers, kaya pag may mga hindi ako alam sa TikTok, nood ako sa Ate She, kay Bayanihan. So, lagi ako na-educate sa'yo, tapos hindi ko alam kung paano. So yun, tambay-tambay lang. May mga dumadating na singer, sabi ko, ganito pala dito. May mga ganon. So, may mga dumating na singer, sabi niya, kakanta po, tambay po. Mostly sa akin, tambayan lang kasi VA. Parang, live lang ako, tambayan lang ako ng mga kapwa ko ng mga VA. So, yun lang yung mga usapan namin. Then, biglang may dadaan,
pwede po kumanta. Sabi ko, sige bala, kumanta kayo, tatrabaho ko. So, ganoon. And then, after after 1 month ng January, tapos, ayun nga, nagdadatingan na sila, naghahakot na sila ng mga singer dun sa live ko. Tapos, sabi ko, pwede pala yung pagsabay yung trabaho tapos dun sa live. Kasi ako naman, VA lang naman ako. So, ayun, dumating na yung mga singers, kanta-kanta sila. Mas lalong naghakot sila ng mga ng mga audiences. Tapos wala pa akong alam dun sa mga kung ano ng mga kali-kalikot dito sa TikTok. So, this is my first time streaming. Ito yung first streaming application na na meron talaga ako. Hmm. Although gumagawa ako sa mga FB ng mga live, ay hindi pala ng mga contents, mga ganun, mga patawa, mga show, mga yung nakikita mo lang sa FB, gagayahin mo lang din. So, yun, ganun lang. So, din sa atin, na-turn ako dito sa, ayan, like si Gregster sa baba yung follower niya. Yun, kanta-kanta sila. And then, February, nag-start na sila, nakabuo kami ng team. So, pero more on, parang lang siya, question and answer, parang talk to me, may tanong ka, tapos question and answer, more on advices kasi life coach din ako. So, yun. Iba, madalas ang pupunta sa akin mga broken-hearted, mga sawi. Pero ang nag-start talaga ako, dumadami yung mga viewers ko pag may mga nag-aaway. Oo, yung agawang jowa, dun sa live ko talaga. Dun sila and then tapos turning to singing, tapos, and then, bumili pala ako ng V8 at saka ng microphone. Out of curiosity, hindi ko lang paano gamitin yun. Tapos nung natapos yung contract ko sa trabaho by February, sabi ko, siguro it's time na to para gamitin. Pero nung mga January and February last year, parang kasi mayroon akong, siguro nagamit ko yung yung mga ginagawa ko sa labas, like sa theater, sa mga event, mga hosting. So, sinubukan ko i-apply dito without me thinking na ganun pala yung kalakaran dito sa mga ganun. Parang inisip ko na lang yung audience ko is parang audience lang sila dito sa harapan na live na parang personal. Tapos ganun. Tapos meron akong pangarap kasi na isa na when I was elementary na maging radio DJ. So parang dahil kanta-kanta sila, tapos ako naman trabaho lang. So pag may kakanta, i-intro ko sila, mga ganun. And then ang daming nagko-comment sa akin, bakit saan mo nakuha yung skills mo ng hosting? Sabi ko, anong hosting? Wala akong alam sa mga ganyan. Kasi talaga ako, wala nga ako mobile game so tinaano nila ako ng ganun. Sabi ko, wala, parang eme lang yan. Pero and then I receive good feedbacks na parang, uy, you have a very, tawag dito, skills, a very good skills when it comes to hosting. So, sabi ko, hindi ko naman alam yun. Yun yung sila nagsasabi nila sa akin. And then, nag-start na from February, then all the way hanggang ngayon, nag-start na ako mag-host ng mga events dito, like mostly singing contest. Ang first na contest namin is yung mga pasintonado. And then I was surprised kasi, yung mga sintonado pala dito, akala mo, kakanta lang sila ng mga sintu-sintu. Meron silang mga pa-costume ng ganon. Pero sa may mga pilikmata ng ganon, sabi ko, ay, tapos may gumagastos sila ng mga, sabi ko, ganito pala dito. Me being parang dito, ano ba yun? Parang baguhan sa ganitong industry. I was shocked, tapos nagulat din talaga ako sa ganito pala dito. Ang daming I don't know, hindi ko ma-explain kung anong meron sa parang ibang-iba yung realidad dito sa virtual. So parang medyo may shock ako, although sanay naman ako humarap sa mga tao, nagamit ko siguro yung mga skills ko doon pagdating dito. Sabi niya, yun nga, sila na you have a good quality of skills ng pag-hosting, mga ganyan. Tapos nasa nasa BPO pa ako, do medyo praktisado pa ng konti. Yung English ko, kaya so na-apply ko siya dito. So ganun siya. So Yeah. it's more on live. Oo. So that's your journey. Ma-echo yung microphone ko. Hello. Talagang ganun. Ayan. Okay ba? Ayan. So nabanggit mo, yan, that was your journey in live streaming. Actually, I invited you here kasi most of my audience, nakafocus sila sa monetization nila dito sa selling. Sabi ko sa kanila, there are other ways to earn here on TikTok. Yes. Ayan. And yan. Ito na nga isang example. You can live stream. Mm-mm. Yan. Entertain people and earn through virtual gifts. Exactly. Diba? At imagine na discover mo yung talent mo
for virtual hosting. From eme-eme to, Oo. diba? True. Yan. So, you will be an inspiration to some of people here. Baka may ma-inspire na gusto rin mag-live stream. Oo nga. Yung mga talent nyo sa labas. Ayan. Anyway, na-mention mo yung hosting. Nag-host ka before. Ano yung mga hino-host mo before? Ano yung mga Um, pinaka-memorable? sa labas, mga debut, kasal, mga ganun. Pero hindi pa yung uso yung dati may Baby Asia! Yung mga ganung eme-eme na mga pa-intro-intro na in-upgrade nila na ganun. Medyo conventional ako dati. I wanted to be more on professional way. Kaso nga lang dahil nagbabago, hindi pala nagbabago na nag-evolve yung generation natin ngayon. So, doon ako sa medyo more on professional way of hosting ng mga kasal, ng mga birthday. Hindi ko pa na-try yung patay, pero parang gusto kong i-try. May Baka hino-host po ba meron dun? dyan. Oo, Uy. yung magpapahost ng mga eme. Message nyo na St. si Peter. Bong May. Oo, St. Peter. Tinawag si San Pedro, baka bumaba. Uy, dumadaan dito lagi si St. Peter pag Uy, sa mga paano? live namin. Oo, nanunundo sa Ay, mga ano oo. yun. Oo. May Dumami mga sa guest akin ako dati. dyan. Sabi, sinususunduin ko dito. Loko. Ang kulit. Ayan. Na-mention mo din ikaw ay isang choreographer. Yes po. What kind of dance do you choreograph? Anything under the sun na. Ako kasi is more on, pag meron siyang opportunity to earn, gagawin ko siya. Nag-start ako nung high school as dance troupe sa school, yung mga theater na ganyan. So, nagamit ko siya actually, yung dancing, hindi ako singer kasi, dito ko na-discover na kumakanta pala ako. Oh, di ba? Naging bread and butter ko siya yung choreographer, pagiging choreographer. From high school, when I was in third year high school, nag-start na ako as a member of theater group sa school. Nagamit ko siyang platform na pagtuturo ng sayaw. Hi Barbie Vlogs, hello! Paro the Queen. Nagamit ko siya pagtuturo when I was in high school. Tuturo ko ng sayaw. Tapos, sabi ko na-remember ko yung unang tumangkilik sa akin na teacher ko ng elementary ako. Nagpaturo ng sayaw for the blue and the doxology sa graduation. And then, sabi ko, hala, nagagamit ko na siya. Tapos, from dancer, naging choreographer na lang ako na parang, kasi mas may pera po sa choreographer kaysa sa dancer. Ikaw yung magtuturo, oo, ikaw yung magtuturo, tapos papagawin mo. Hindi naman ako marunong mag-tumbling, kaya ang ginagawa ko, papagawa ko na sa kanila, gawin mo to, gawin mo. So, like cheer dance, folk dance, cultural, mga street dancing, and then bago nag-Zumba, may aerobics. So, yung mga exercises na mga ganyan. So, anything na pwede mo pagkakitaan, as a dancer, as choreographer, minsan hindi ako nangongontrata ng mga tao na lumalapit sa akin na magpapaturo ng sayaw. Nakaranas pa ako 2009 yata yun. From kindergarten to fourth year high school kapit ko. Yung isang lahat ng show nila. Buong school. Totoo. Ang challenge to, kailangan hindi magkapare-pareho yung steps nila mula kindergarten hanggang high school para hindi mo mahalata na isa lang yung nagtuturo doon. So, at tapos, medyo ginamitan ko na rin siya ng utak. Yung nanay ko mananahe, akin ang sayaw, sa nanay ko yung costume, o diba? Bongga. O diba, kumita tayo double. Yes. So, double purpose. So, ganun siya. Pero, nakadating ako ng iba't ibang school ng pagtuturo ng sayaw. Tapos, ngayon, currently, gusto ko na lang mag-retire. May kapit ako ng mga babies ko na sa Zumba. Ang tawag ko kasi sa mga Zumba na mga estudyante ko, na mga senior citizens ay babies. Kasi some of them are, bago pa lang yung ngipin tumutubo. Bago pa lang nagngingipin, so mga babies ko sila. So, every Saturday, meron akong pero hindi ako na memberesya pagdating sa mga senior citizens kasi just one way of my community service dito sa area namin. After ako dun sa wellness, after ako sa wellness ng mga senior citizens namin dito, so, come what may, kung magkano yung mabigay nila, yun lang yung kukunin ko. Wala tayong presyuhan doon sa kanilang mga sitan pala to. Ano pa ba? Tapos sa Saturday, mayroon silang sasayaw sila sa isang event dito, may darating yung congressman. So yung mga seniors, yung mga babies ko na naman, sasayaw na naman sila. Oo. Oo, tapos naglumaban sila last year ng competition nung December. Muntik na kami manalo, nag first place sila. Meron yung talagang puting-puti na yung buhok.
talagang palaban pa. And take note, Ate She, yung mga babies ko dito, kaya nilang sumayaw ng 1 hour and a half straight. Kaya mo yun. Walang ano Mukhang ako yun, walang mapapagod tigilan. dun ah. Walang tigilan yun. So, okay, nasa stage. Siyempre, ako naman, kasi yung ibang mga Zumba instructor, di ba, nag-instruct sila, sayaw-sayaw lang sila. Ako, siyempre, nandun na rin. Parang cardio ko na rin yun. Pag wala ako sa gym, cardio ko na rin yung Zumba. Kaya, hinahataw ko na rin. Sayang yung Double opportunity kasi purpose. mag-jogging ka, di ba? True, di ba? Kaysa yung alalayan mo sila na ito yung sayawin mo, ganito yung step na gawin mo, pabayaan mo sila. Ako na rin. Kaya pag tapos ko ng session ko, naka-cardio na ako, tas lakad ako pa uwi. So like, ayun, yung bukod sa Zumba, cheer dance, cultural, yun, ganun siya. Bongga. Very talented. Yeah. At syempre dito interesado ako kasi you said you were also a stage actor. Yeah, kasi nagsa-theater din ako. Uy! Diba? Yeah. Oo, sabi mo Ano nga. ang pinaka-memorable role na nakuha mo? Na ginawa Pilato mo? sa Pilato. theater namin dito. Oo, nagsisinakulo kami dito. Bukod sa high school, kami, meron kami ditong Theaters Guild sa lugar namin sa Halahala sa Rizal. Really? So, ayokong Jesus kasi hinahampas. So, doon ako sa memorable. Yung naghuhugas lang ng kamay. Oo, hugas-hugas kamay lang ng mga gano'n. So, nakakatawa doon, ako din yung director doon, ako din yung actor. So, medyo mahirap yung pressure na doon. So, 2 years lang ako ng theater actor. Tapos, nag-resign ako. Ayoko na, doon na lang ako sa behind the scene na lang ako. Gusto ko na nagpe-paint na mga gano'n. So, pag wala na lang mga actor, doon na lang ako papasok. So, paningit-paningit na lang. Ayan, pero yun, so from dancer sa stage, tapos actor and director dun sa stage din. Then last year, nag-uli sila, nag-present na naman sila dito ng Passion of the Christ. Advisor na lang ako sa kanila, sa grupo namin. Pero still active pa rin yung Theaters Guild namin dito sa area namin. At least may nagtuloy pa rin, di ba? So parang ako more on passing yung meron ka kasi alam mo na umiidad tayo, hindi tayo pabata. So, nakatingin ako dun sa, ewan ko, ang aga ko mag-retire ng isip. Gusto ko mag-pass on ng kung anong meron ako sa mga tao, kaya, especially sa mga kabataan. Not only to inspire them, but to snatch them away dun sa mga vices na meron dito, lalo sa mga kabataan. So, ginagamit ko siyang platform like doing some workshops, acting workshops sa mga bata, dancing workshops, para ma-turn yung isip nila dito sa mas magiging kapaki-pakinabang. Correct. Ayan. So, gamit na gamit ang iyong talents. True. Pero balik tayo sa live streaming. Yan. Ayan. So, I want to know, gaano ka katagal nagla-live sa isang araw? Depende po. Minsan may 4 hours. Pero yung pinakamatagal ko talaga, minsan nag-8 to 10 hours ako. Nung nagtatrabaho ko si Babad yun eh. So, pasok lang sila ng pasok. Pero dahil nung limited na yung time ko, minsan 4 hours, 5 hours, yung oras ko. Like from 8, ngayon may regular na kasi di ba sa ano natin. From 8 to 11, nagla-live ako. Pero minsan pag sobrang pagod ako, di ako makapag-live. Ako din. Join na lang din, di ba? Parang saw na lang sa iba. Yes. So far yung live mo, ang niche, ano yung ginagawa niyo usually sa live? Ganong kwentuhan or kantahan? More on kantahan. Ayoko kasi yung mga kwentuhan parang wala ako napapala, puro chismis. Parang ako kasi, parang as stage actor or parang sanay ka doon sa mga parang nandun ka na rin lang, you have something to offer naman sa audience mo, di ba? Parang, and like, you have entertain them, like yung mga, kasi nanggaling na ako sa chismisan dito sa live eh, parang, although dumadami yung audiences, kapag alam mo na mga Pilipino, natural na mga anong live test. Pero ako as a performer, 'di ba, parang tayo, 'di ba, parang sayang naman yung oras mo, 'di ba? You have to think of something that you can offer to your audience. Ganun na, yun yung mindsetting ko. Kaya so may kanta, wala pa akong actingan, pero nakapasabak ako sa isang actingan dito sa TikTok, yung mga voice lang. Pero hindi ko na inulit. So more on singing na lang pag usually sa live ko pag may mga kumakanta na, like yung puno ng panel ko, puro mga singers, din ako kumakanta. So I gave my seat. Kasi ako pag sumasama ako sa live ng iba, parang nakaka-boring, ang tagal maghintay ng turn ko pagkanta ko, di ba? Parang alam ko yung feeling na ako yung naghihintay. So I rather give as a host,
I rather gave my slot to others para ma-minimize yung waiting time nila para ma-entertain ko at ma-push namin. And also, kapag may mga ganun, I'm pushing people to follow them, parang help one another to grow. So may multi-purpose na rin yung ginagawa ko dito sa ano ko sa live ko, kaya mostly puno ang salop. Ayan. Ano ang sa palagay mong mabibigay mong advice sa mga gustong mag-live stream din at kumita through that? Sa live streaming, again, yung niche napaka-importante, no? So kung it's more on talk show, focus on talk show. If kasi ako is parang ginagawa ko siyang parang radio DJ. Bukod sa namo-modulate ko yung boses ko, kaya sabi nga ibalik ko nga sa. So like halimbawa may kakanta, so ini-introduce ko sila. So that's my niche as a DJ. Parang gusto kong, kasi sabi ko nga pangarap ko maging DJ, which is in fact nagagawa ko na siya ngayon dito, hindi man siya contract, pero I can be a DJ on my own way. So ayun, so kung sa mga gusto mag-live stream, kung gusto niyo yung mga usap-usapan lang, very important yung niche para ang tao alam niya kung ay dito ako sa kwentuhan, trip ko makipagkwentuhan ngayon, di ba? O kung trip ko makinig ng kantahan, dito ako sa kantahan ngayon pupunta. Kaya importante yung isa ka lang na niche na ng content mo sa live streaming, kasi napakaraming pwedeng gawin dito sa TikTok. Pwede kang magluto, magganyan. So ako, ang niche ko is nandito ko sa parang DJ hosting at saka more on kantahan. So dun sa mga gusto na mag-start sa live streaming, number one, ano ba yung interest mo? Ano yung gusto mong gawin? Ano yung gusto mong gawin dito sa live or i-share? Ito ba ay kapakipakinabang sa kanila? Makakatulong ka ba? Or kung gusto mo naman yung chismisan, wala ang problema. Alam mo, dalawa lang kayo sa live pero 80 na yung nasira nyo na buhay. Mga ganon. Dumadami yung audience. Alam niyo naman dito, di ba, is more on views, mga ano dyan, no matter what, positive, negative. Pero ako, as a streamer, yung something na mayroong matitake away yung mga audience mo para magpunta naman sila din sa live mo, may napala naman sila, yung hindi tipong wala. Diba, I always keep in mind na when pag humarap ako sa camera, or most of the time, lagi ko sinasabi na parang sa sarili ko na dapat meron silang, at least may offer nga tayo sa kanila as audience. Parang ilagay din natin yung sarili natin as audience. Sabi mo nga sa mga content mo ate, di ba, na isang swipe ka lang pataas, madali ka mawawala sa camera nila. So ano yung pwede mong mahatak sa kanila to keep them, to maintain them nandiyan sa baba na nanonood. So ano yung something na may offer mo sa mga audience mo. So yun. Ako nga nag-start nga lang ako sa mga eme lang ilan, and then naliko ako doon sa ganito. Actually, hindi ko naman, pangarap ko din yung mga setup na mga ganito, hindi ko naman siya kayang bilhin. So may mga natutuwa, nag-sponsor sila. So baka makakuha ka ng sponsors, like dati V8 lang, ngayon may nag-sponsor ng isang Mauno setup. Like this one, condenser. Tapos may kakadating lang na microphone isang araw, tapos may nag-sponsor na naman nito. So yun. Maraming sponky. Yun, may mga may mga natutuwa na mga tao sa'yo. So keep them. And kung nakakapag-establish na kayo dyan, yung mga dumadaan dyan sa baba, pansinin nyo! Correct. Hi buds, katulad nyo. Pansinin nyo sila, who knows, diba? Sila yung mga magiging kaibigan mo. Sila din yung nakakabuo ko ng circle of friends. Then dun mo makikita kung ano talaga yung mo dito. Gusto mong gawin. Kaya dapat meron kang purpose or may plano ka talaga kung anong gusto mong gawin sa buhay mo dito sa streaming. Correct. Ayan. So you focus on streaming your content. Anong niche ng content mo? If you could use. Sa aking hosting at saka sa mga kanta-kanta. Yun pa rin. Yung mga singing, hosting sa mga singing contest, mostly ganun. Minsan, hindi ako nakapag-live kasi may mga commitments ako na mag-judge ako sa singing contest na ganito. May singing contest na ako yung mag-host. So, pero pag ako yung host din, ayun, papaguest ako ng mga singers, tambay-tambay. Tapos, mostly, sabi ko nga, pinapansin yung mga nasa baba na kung gusto makitambay, kung wala din lang na makakanta, pinapatambay ko sila sa taas para they felt accepted dun sa live. And they felt welcome na involve. Hi, Ninang Jazz, hello! Ayan.
kapitbahay kong ninang nanonood sa baba. Ma-involve sila dun sa ano na parang they feel that they were part of your show. So, Mhm. yun. Ayan. Gano'n ka lang katagal nagla-live stream? 1 year. 1 year. Mm. Ayan, in 1 year of your live streaming, ano yung mga problems na na-encounter mo na pwede namin iwasan? Nung una, yung mga problem ko, may mga nagbabash diyan kasi hindi daw maganda yung boses. Sabi ko, pabayaan nyo lang sila. Iwasan nyo yung scammers. Yes, actually. May mga ganun. So, sa akin naman, mostly, awa ng Diyos, positive naman yung mga nagiging feedback sa akin. Wala ako na-encounter na ganun. Nagkakaroon lang ako ng mga problema doon sa pag may mga pa-contest kami na pagdating sa mga pera, yung mga scammers na mga ganyan, may mga ganun. So, dun sa team namin, mayroon ako mga nasipa na mga ilan na. Ingat kayo sa mga ganun na parang ang gandang pakinggan ng mga offer nila. Actually, nung last year dapat meron kaming program for the senior citizens. Gagawa kami ng mga community service na hindi lang kami Kayus, hindi lang kami TikTok, hindi lang kami mga ganito. Plan namin na magbigay ng mga aid for mga senior citizens. Yun pala may something pala siya na mga gusto na parang alam mo yung kukuha ng mga sponsors, tapos alam mo na hindi makakarating lahat. So, ingat kayo dun sa mga kasi ang daming scammers dito, promise. Correct. Iwasan nyo yan yung too good to be true na mga offers ng ganyan. Tapos yung mga hindi natin masasabi sa live streaming, may mga iba talaga yung nila, iba yung gusto nila dito. Huwag kayo dito sa platform na to, doon kayo sa iba magpunta. Di ba? Kung yun yung gusto nyo, kasi sa totoo lang mayroon kasing may mga yung mga malalaswa ng mga purpose ng ganyan. Yan. Iwasan yung mga yan. Yun, yung mga yun, yung may mga ibang purpose sila sa'yo. Lalo na kapag may face factor ka, we have the face card, mga ganyan yung mga gusto nila. Hindi ka tatagal sa industriya, B. Yun, tsaka yung mga scammers. Ang dami na, alam na, experience ko na, may mga na-scam na sa amin. Kaya, oo, meron ako friend na scam ng nasa 2 million. Yung isa, bahay na almost 1 million, naubos lahat ng nila, na frustrate o parang na-depress sila. Kaya ingat kayo dahil yung mga love scam, especially ngayong February na. Yung mga hi, beautiful, mga ganyan. True. Message sa iyo. O, ako, nanalo ka ng ganyan. Ako na-scam to be honest, on my part, pero hindi pa naman siya, muntik na siya. Ayun nga, too good to be true na offer, may mga products from other country na dadalhin dito. Tapos kami magbebenta, tapos ipapakita sa iyo, eto, bili natin to, gusto mo bili natin tong lahat ng mga ganun, tapos papadala. Ay nako, B. Wala. Yung mga ganon, ingat kayo sa mga ganon. Iwasan mabuti. Correct. Ayan. So, aside from yung mga bawal, let's go to your energy naman. Very energetic. Sabi ko, nung nga tayo, di ba, nag-box bat, sabi ko, hindi ako makasabay kasi ganito na ako mag-live. Kwentuhang kalma-kalma. Tapos biglang nagsabay-sabay sila. Ay, hindi rin ako sumabay noon, para tahimik lang ako. Giveaway tayo, giveaway B. Pero ang ganda ng intro mo, ha? Ayan. Diba? So, yun. As advice, how do you maintain that energy for 4 hours, 8 hours? Siguro I was born energetic. Sa bagay, nagsusumba ka nga. Oo, yung ganun. Kasi siguro ako, as a choreographer, kasi ang dami kong mga principles na na-apply din sa iba't ibang mga fields na parang akala mo kung sayaw lang. May mga principles na pwede mo i-apply din sa ibang fields. Like ako as a dancer, ayoko ng dead air. Parang pag nablanko ka, sayang yung beat, sana nalagyan mo ng isang step. So, pag i-apply mo siya dito sa streaming mo, sayang yung oras, sana nalagyan mo ng instructor namin yan dito. Yan yung sasabi. Oo, yan. Hindi na ako sakasal pero estudyante ko sa Sumbahay. Yan yung mga baby namin. Sayang yung oras, di ba? Isipin mo, time is gold. So, yun yung hindi mo na babalik yan. Kaya yun yung principles na i-apply ko doon. Siguro kaya energy. Nanghihinayang ako doon sa mga bakante na mga spaces na dapat mo fill in the blank. Shout out nga pala sa mga natin, yung mga politiko natin dyan, fill in the blanks, ganon. Huy, huwag niyong punan yan. Dapat kompleto yan. Alright, hi Lorna.
yun sa akin lang, parang kailangan ma-maintain, hindi ko lang kung bakit ma-maintain, pero may parang naka-set na sa mind ko na parang mapuno siya, ma-fulfill siya, nasasayangan ako sa oras, yung mga bakante na Mhm. mga dapat na mapunan mo. Oo nga, nakikita ko nga yung mga live stream mo, no dead air. As in Oo. talagang hi ka sa lahat, yan. Sabi ko minsan may nagtatampo, hindi naman ako pinapansin. Oh, Pasensya yun, na. yan. Ganun. Pasensya na, malabo ang mata ni Mami. Minsan ang bilis. May mga Oh, hindi ko pero lang minsan nababasa. budol din ako, te. Ganun. Yung pag hindi pinapansin, sabi ko pa, paano ka mapapansin? Sana mag-send ka ng corgi yun. Kitang-kita yung gumaganon. Mga Correct. Ayun, speaking of gifts, paano mo sila na-encourage lalo na, aside from that, na mag-give sa'yo ng gifts? Um, to be honest, di ba, yung mga gifts, kailangan natin yan. Pero ako, Ah, minsan may time na talagang pag umiral yung pambubudol ko, talagang dire-diretso talaga siya, bi. Pero may time naman parang, I'm good lang ako sa ito lang yung gusto ko maibigay sa mga sa mga streamers na don't be after sa gift. They must comes naturally. Huwag mong pilitin ng isang bagay na hindi mo, parang kasi the more you run after it, mahihirapan ka talaga. Kasi mapofrustrate ka na pero kasi if people will see you na worthy ka naman na batuhan ng mga ganyan na mga gato, they will give it naturally for you. So, automatic na naman siya. Pero sometimes you have to encourage them. Meron po ako, guys, subscribe po kayo. May start dito. Yeah, I'm encouraging them. Meron ako dyan. Pwede kayo mag-subscribe. And then, you can help me meet my goal dito sa taas. Just click it. Then, you can do the heart me. Ganyan. Pero pag umiral yung pambabudol ko talaga. So, sabi ko sa kanila, yung parang ganyan, parang isang kanta, isang corgi. Char. Pero, this is just a fun way lang. Parang hindi naman siya, lalo na pag audience, kasi syempre ako kilala ko na yung mga audiences ko. Ako naman, inaano ko lang naman, yung ina-encourage ko yung gano'n, yung mga regular mga audience ko na pumupunta dito. Sometimes, bigla na lang sila kapag nakatingala ka lang ng ganyan, bigla. Automatic na sila. Dun sa mga live streamer din pala, di ba? Parang, you're building your own community. You get to know them and they get to know you. Since kapag ka nandiyan ka na sa harapan ng camera, automatic na sila, alam na nila yung gagawin. If they want to send gift, then sometimes nga may pumupunta diyan, sorry wala akong coins ngayon. So they are immediately apologizing to you without you asking for it. Ako din naman kasi ugali ko din, umiikot-ikot din ako ng mga live. Pinupuntahan din yung mga the same na mga tao na nagsesend sa akin. I make sure na kapag naka-live sila, I give Nagbabasa ka some din. things. Parang pangit din yung kamal ka ng Puro kamilang kuha. ganyan. Exactly, parang makikita nila yung intention mo talaga. Now, if your intention is to give them a good show, gifts comes naturally. Mhm. So, yun. And plus, yung good relationship mo sa yung audience na nakakabuo na kayo ng mga team niyan, kapag actually, hindi lang gifts outside TikTok, meron pa silang mga binibigay. Like, the setup that I have, sometimes, sinasabi nila, hindi na ako magsasend. Sabi nila ganun. Kasi nanghihinayang ako dun sa 70%. So, just send me the blue app, the Cash G, and then I'll send it to you directly. So, may mga ganun. Ayun. O, di ba? O, ang dami yung napupulot. Ayan o. Hi, Ma'am Sheila. Dami kong natutunan sa iyo, sabi ni Mira Lynn. Ayan. So, Actually, ako rin, dami ko natutunan sa'yo. yan. Sana marami kayong natutunan sa pinag-uusapan natin tonight. Pinag-uusapan namin ni Mr. Bombay 12. By the way, follow nyo siya, guys. Ha? Ayan. We are I'm using talking the same shirt sa my about, poster na. yes, we're talking about the live streaming career here on TikTok. Kasi karamihan ng mga nandito, puro selling ang kanilang monetization. And by the way, nagbebenta ka rin ba? Do you also sell? May shop ka? Yes po, kasi most of the time sa aking experience, ayan, newbie ako ang tamang-tamang topic. Ayun, hindi lang ko. Most of the time, katulad kagabi, may nga kanta-kanta kami na ganyan. Nagpin ako, hi Casey, nagpin ako ng in-ear phone ko na gamit. Wala, naka-receive ako ng restriction. Irrelevant daw, sabi ko. Anong problema nun I'm using the same dito na nasa yellow basket ko na nakapin dyan sa baba. So most of the time, ate siya, question ko na rin, since nandito ko na rin lang. I'm doing singing kasi relevant naman siya yung kanta-kanta namin kahapon, tapos nakalagay siya, nakapin siya sa yellow basket ko. Tapos ini-expose ko siya dito, ginaganong-ganong ko pa nga sa camera ko, ito nasa yellow basket. Bigla ako naka-receive na restriction.
may kumakanta. So ano ba, kailangan ba nasa live din sila? May mga tao doon? O kailangan, kailangan isa ka lang na nandoon? Mas maganda kung mag-isa ka lang if you're selling. Oo. Tapos, constant na nandun yung product. Siguro yung packaging. Oo. And mas maganda kung naka-on ang content disclosure. Oh, I see yung content disclosure nga pala. Yes. Turn that on all the time para siguradong walang restriction. Ayan. Thank you so much. Yan. For those watching us for the first time, ayan. It's Music Mondays. Yan, with Yun. Sheila and Friends. Pero syempre, inuna na namin yung kwentuhan. Ayan. Ayan. And of course, we're with Bombay 12. Ayan. And since it's Music Mondays, ayan, hingi tayo ng sample. Ayan. Ayun, di pa Kantahan na sample. tayo. Again, I'm not a good singer. Disclaimer po. Ate Sheila, pag hindi mo nagustuhan, sipain mo na lang ako sa live na to. Bigla ganon. In-invite pa kita, sisipain pala kita. if not pleasant to the ears, guys, please cover your ears. Watch na lang kayo. O kung hindi nyo man magustuhan, one swipe away lang po kami, Day. Uy. Pero i-swipe down nyo uli pabalik Oo, para balik kayo. ma-refresh. Ayan. Ano ba kakantahin natin? Asing? Ikaw ang bahala. Nako, singer tong kaharap ko. Kinakabahan ako. Magkakantahan na tayo. Second Oo. half. May 30 minutes pa tayo. Meron pa palang 30 minutes. Ate Sheila, pero number one, please, first and foremost, I would like to appreciate you. First time ko to na, second time interview ko na last week kasi si Ate Tintin. It's me, Tintin. And ikaw na isang nakakatulong din, hindi lang sa iba, no, sa akin din na talagang matagal na ako naka-follow sa'yo, siguro mga 2 years na. Lagi ako nanood, swing! Knowledge is power. Yung mga pa-magic mo. Yes. Kasi ako, hirap na hirap ako mag-edit, ate, sa totoo lang. Kasi bukod sa anak ko na nangungulit lagi dyan, parang gusto kong upuan ng pag-edit kaso nga lang ang daming, alam mo yun, ang daming idea na pumapasok sa mind ko. Then na-realize ko na mas gusto ni Algo ang raw or yung mga natural lang na mga ganyan. Kaya sabi ko, oo nga no. Pero hindi ko pa rin magawa, te. Kahit simpleng text on screen lang. Basta nandun yung hook and the call to action. Di ba? Yun, parang lang yun. Mas maganda ngayon natural, no? Pero alam mo, natutuwa ako kasi ngayon, ang dami na natin mga endorsers, no? Tawag dito, yung ibang mga brands, no? Ang laki na natitipid nila sa totoo lang kasi bumayad sila ng mga artista, no? Mga tayo-tayo na lang, di ba? Sa amin nyo na lang bigay. Sa amin na lang, hindi man kami artista. Pero totoo kaming gumagamit. Char! Okay, ito po para sa inyo. Yes, ladies and gentlemen, Bombay 12. Follow him. Umiyak ka na naman. Langya talaga, wala ka bang ibang alam? Namumugtong mga mata. Kailan pa ba kaya ikaw magsasawa sa problema na iyong pinapasan? Hatid sa'yo ng boyfriend mong hindi mo maintindihan. May kwento kang pandrama na naman. Parang pang TV na walang katapusan. Hanggang kailan ka ba ganyan? Hindi mo ba alam na walang katapusan ang pagtyaga mo dyan sa boyfriend mong tanga? Na
wala nang ginawa kundi ang paluhain ka sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Ilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan ka niya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Hindi na dapat pag-usapan pa. Pagod na rin ako sa kakasalita. Hindi na rin naman nakikinig. Kahit sobrang pagod na ang aking bibig, sa mga payo na di mo pinapansin. Akala mo'y nakikinig, di rin naman tatanggapin. Ayoko nang isipin pa. Di ko alam ba't di mo makayanan na iwanan siya. Ang dami-rami naman diyang iba. Huwag kang mangangambang baka wala ka nang ibang makita na lalaki na magmamahal sa'yo. Joms! At hindi niya sasayangin ang pag-ibig mo sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Ilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan ka niya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Halaga. Minsan hindi ko maintindihan. Parang ang buhay natin ay napagtitripan. Medyo malabo yata ang mundo. Binabasura ng ibang siya. Pinapangarap ko sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Ilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan ka niya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Halaga. Ay, Yan! Diba? Ano? Tinatawag ka na. noisy daw ako. Sorry, bebe. Ayan. Oh, ako naman ang kakanta para sa inyo.
Yes. At syempre, i-intro kita. Hindi pwedeng wala. Sige. Pero. Testing ng DJ. DJ Yeah. Bombay. Yes, you're just listening to Sheila and Friends here with me, DJ Bombay, and of course, Ate Sheila ng Bayanihan. Why don't you give us a round of applause, guys? Oh yes, everyone, mag-ingay. Type 1 kung gusto nyo kumanta si Ate Sheila ng She's Gone. Charot. Yan. Yan, patuloy po tayo. It's time check. It's 7:38 p.m. We're here up until 8 p.m. po yung ating bardagulan with Ate Sheila ng Bayanihan. Kaya wag na lang magpatumpik-tikpik pa. And this show is brought to you by Palawan Express. Waray hassle, waray kuskus balungos. Basta Palawan, basta Prinda, waray pila. O, di ba? Hindi po tayo sponsor niyan pero nananawagan po kami, baka naman po. Baka naman, gusto nyo mag-send. hindi po kami marunong magparinig, pero baka naman. Let's all welcome Bayaniha, Ate Sheila aka Bayaniha. Let's give her a big round of applause, everyone. Thank you. Para maganda yung sound system ko. Hindi ako naka-set up ng maayos. This is oldies but goodies, syempre. May tunog ba? Syempre walang sound. Wait lang. Ganun po talaga sa live. Oo. May mga pag-live. technical issues. Oo. Oo. Ayan. Ang ganda pakinggan ng ano no. Yan, yes. May music na ba? Wala pa te. Nananawagan po kami. Ayan, wala po music kaya kailangan natin ng magandang sound card at saka mixer. Nananawagan po kami. Oo, baka naman. Nag-start na yung pambubudol natin. Paano ba to? Alright. Hindi nag-aayos nito for me. Ayan, parang may narinig na ako. Ayan. Ilakasan ko na lang nga yung laptop ko. Shoutout nga pala sa mga stages family natin dyan sa baba. Kung meron dyan. Meron ba? Meron? Are they there? Na-share Meron mo. ba? Hindi ko yata na Hindi ko share. na-share. Basta nag-show tayo mag-isa. Tayo kayo. Direk! Kung nandyan ka man, nananawagan po kami. Manood ka please. Music. Go. Let's go. Rinig na ba? Ayan, meron na. Oo. Medyo mahina. Lapit ko lang sa mic. Okay, one more time. And sometimes I wonder where I've been, who I am. Do I fit in? Make believing is hard alone out here on my own. We're always proving who we are, always reaching for that rising star to guide me far and shine me home out here on my own. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through. Help me need you. Until the morning sun appears, making light with all of my fears. I dry the tears I've never shown out here. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through. Help
I wonder where I've been, who I am, do I fit in? I may not win, but I can't be thrown out here on my own. Out here on my own. Yan. Kahit medyo may technical difficulties tayo. I hope you guys like that song. Grabe, ang galing naman noon. Thank you. Ang galing-galing. Ate May, ginamit ko yung isa kong account papunta sa iyo, yung si Baby Powder. Ipa-follow ko nga. Ayan. May isa pa akong account si Baby Powder. Ayan. Alam niyo na rin si Baby Powder. Bakit? Ayan. Bakit Baby Powder? Pang-catch lang. Parang gusto ko lang siyang gawin kasi pag nakaka-intriga kasi pag may mga ganun, 'di ba? Lagi mo Harina, Baby Powder. Kailangan your name kasi is medyo magaganon. Actually, hindi mo na natanong ate ko bakit Bombay yan nilagay ko. Actually, that's my next question. Ayun. Bakit nga ba Bombay? Kasi sa trabaho kasi more on yung very strong nung aking resemblance sa mga Indian mga yan. So sa office, ang tawag nila sa akin, pagpasok ko doon, nandiyan ang Bombay. Mga ganon. So, imbis na mainis ako, niyapos ko na lang So, sabi ko, paano ko ba gagawin yung Bombay? Paano ko siya gagawin into different? So, inisip ko na lang na BOOM, then Bay, para mga Koreano. Kasi, to be honest, yung sa lolo side ko, mga Chinese yun. Sa tatay side ko, sa side naman ng tatay ko ay mga Spanish. B, nagmekos-mekos. Ito yung lumabas ang mekos-mekos. Ganyan. So, very strong yung resemblance ko ng ganon. Kaya, sabi nila, Bombay. Oh. Ayan, kaysa mainis ako. Tapos sabi ko, next year papalitan ko na pangalan, magiging Koreano yan. Sabi, hala, bakit Koreano? Ano magiging? Kim Bombay. Kim Bombay. Oo, may salita. May nakita lang akong question dito sa iyo. Pagpunta ko, sabi niya, paano daw kumikita daw sa entertainment o paano daw kumita sa entertainment? May isang question ng ganun kanina. Oo. Sabi ko, may mga hindi na tayo nakikita eh. Oo, ako may habang kumakanta ka tinitingnan. Habang feel ko yung ganda ng boses mo, nakita ko yung isang question dito. Kung nandito ka pa viewer po kay Ate Sheila sa Bayanihan. Ayan, yun, nasa na ba yun? Actually, yun nga, I want you to be an inspiration. Kasi alam mo naman tayo mga Pinoy, marami tayong talents. Nakita niyo naman si Mr. Bombay, ang dami niyang talents at nagagamit niya dito sa TikTok. Ayan. True. Si Death's Dry Goods Store. So, ayun nga, more on mga seller. Ask ko lang po, Ma'am Sheila, entertainment ba may monetization din natatanggap? Yun nga. If you are an entertainer, ayan, why don't you try live streaming more? Kasi ang monetization ng mga live streamers, ayan, may virtual gifts ka, and syempre if you have an agency, may incentives din. Exactly. Diba? Yan. You were talking about a team. Meron ka rin bang a group of people na supporting each other? Yes po. As live streaming? Nabuo siya naturally, hindi siya pinilit. Kasi yung iba, ayun nga pala isa ko, yung tinanong mo kanina yung sa mga payo-payo sa mga dapat iwasan. May mga nabubuo mga dito, alyansa, may mafia. Char. May mga nabubuong kung ano-ano dito. Ang dami kasi eksena sa laki sa lawak ng TikTok, ang daming nabubuo. Isa dyan yung mga family, mga group, yung ganyan, group of singers, mga group ng ganito, yung mga involvement. So yung sa akin is nabuo siya naturally. So out of yung mga bumabalik-balik sa live ko, yun nga, nakilala ko na sila, nabuo na yun. So then we decided to, andito na rin lang kayo dumatambay sa mga live ko. Yun, nabuo yung friendship. Naging team siya. So, yung mga ganun. So, I have 2 family involvement dito na merge. Ay, bongga. So, yun yung circle of friends ko dito sa, actually, 3.
lahat sila, yung tatlong family na yun na magkakakilala din sila lahat. O iba-iba lang sila. Mayroong isang singing, mayroong isa na mga pa-contest, mayroong isa na talagang yung circle of friends ko talaga na intact. Ano lang kami, Mm. 16 na lang kami sa team. Yung iba kasi nagre-recruit o sama kasama. So don't be surprised yung iba diyan ng mga nagpapa-pop, may mga logo sila na diyan sa baba. Meron silang iba-iba na mga so may mga member ng mga family yun. So kami sa amin naman parang walang hi Ken Roofs. Walang tawag dito. Wala siyang although may identity, maganda kasi may identity. Kami wala kami identity, parang pag kami lang. Ang identity namin is pag naka-live ako, parang hinahanap na nila yung isang tumatambay doon. So parang nagkakaroon sila ng sense of belonging din. So meron akong maliit na pamilya dito sa TikTok na I can say na strong kasi yung iba kong mga kaibigan na lumalaki yung mga family nila as in grupo, may mga chapter 1, chapter 2, chapter 3. Sometimes sa sobrang dami hindi mo siya ma-manage. Actually founder ako nung yung isang family ko founder ako, yung isang family ko co-founder ako. Sa sobrang dami hindi mo na siya ma-manage. Nag-turn din into may mga away-away, mga eksena ng gano'n. So I better keep my small community na intact siya, na every time na nandyan siya ay yung usap-usapan kayo. So outside TikTok nandun may grupo kami doon sa GC namin. So doon kami nag-usap-usap yung mga medyo may personal na mga usapan ng mga baldagulan. So exclusive lang dun sa mga namin sa GC namin na yun. So isa sa dapat iwasan siguro yung mabibilungan mo ng wag yung magulo, wag yung ang dami na nating stress outside world. Pagdating dito, stress na naman yung papasukin mo. Yun, wag nyo nang iwasan nyo yung mga ganun. Yun nga yung maganda sa TikTok, di ba? Sometimes you meet people na hindi mo naman talaga kilala in real life. Tapos sila pa yung magsusupport sa'yo. Exactly. Sa ginagawa mo, sa talents mo. And I've made really good friends kahit sa TikTok, di ba? And yung iba na-meet ko na, naging real friends ko na rin. Yun. So, as a singer, ganon, kasama as a live streamer pala, importante din yung meron kang team, a group of people who will support you, na makikisupport ka din. Kumbaga give and take. Ayan. So, aside from having a team, yan, may nagtatanong kanina, ano pong agency? Sensya na po. Ayan. About agency. Ayan. Kami pong dalawa ay under the Stages Agency. Ayan. Stages Talents po kami. Ayan. Kahit po yung guest ko last week, di ba, nung Monday, si Mr. J. Marquez is also from Stages. Yes. Wala sila dito. Hindi ko na i-share sa live sa GC. I-live natin. Ano ba yan? Kasi nagmamadali ako. Sabi ko, magla-live na ako. Anyway. Ako maghapon ako tulog. Nag-prepare talaga ako dito. Oo. Ay, ganun ang tulog sa araw, tapos live stream sa gabi. True! Yes. Ay, kamusta naman ang how do I say it? Kamusta naman ang ating nakukuha from our live streaming? Do you find it regular or may mga seasons siya na malakas, may seasons na hindi? It's not regular, to be honest. For me, iba-iba naman kasi tayo, di ba? Yung iba mga regular talaga na talaga sobrang lalakas, like Ricey, mga regular na mga yan. So pwede nilang gawin. If you wanted to make it career, talagang tatrabahuhin mo to make it a career. So, sa income naman siguro, I would say na yung mga last year, may mga season talaga na dry, may season na okay naman siya. Hindi mo kasi masabi kung kailan darating yung Pero may mga months talaga ako na okay talaga yung sahod niya. After noon, nagtrabaho kasi ako, bumalik ako sa office. So 3 months ako natigil. Ang bilis din nawala ng mga gifters ko. Hindi kayo so yun siya, nawawala siya, kailangan alagaan mo sila. O kasi nawawala ka na sa eksena, so iba na yung pinupuntahan nila. Kaya pagbalik mo uli, ang hirap na naman sila mag-retain. Although yung mga followers mo tumataas, kaya lang, nawawala sila. Pag nawala ka din, ang bilis. Saka, one thing pala, tip ko rin din, I find it napakabilis ng buhay dito sa TikTok. Ayun nga, isang linggo ka lang mag-off live or no stream mo, parang nawawala din sila. Lalo na 1 month, 3 months talagang nagsasubside talaga yung mga yung mga sponsors. Sponsors baka naman. Sponsors.
yung mga, should I say gifters or yung mga friends mo na talagang supporters mo dyan. Kaya we have to keep it consistently. So doon, digits naman ako ng isang yung experience ko kasi bago-bago pa lang naman ako. Like, tamad ako gumawa ng content. Live na lang ako. May mga ganun eh. Yun, okay naman siya. Pero itong season na to, medyo dry kasi katatapos lang ng Pasko. Ramdam, may time talaga, sasabi ko sa isang singer ko na kami, B, ang alat, B. Kaya ko muna mag-time. Medyo maalat ngayon. Tulog na lang tayo. Ayun. Pero may time talaga na sobrang siya, maganda pag nagsabay-sabay siya. Income-wise, sa akin, hindi siya regular kaya kailangan. Mas maganda mayroon kang fallback na trabaho. This is like yung para sa akin part-time na pwede mo siyang in-add. Kung meron kang trabaho, focus on your job. Tapos second mo na lang yung ito kapag may spare time ka, do it na lang so parang support na. But if you wanted to make it career, maging content creator ko like Ate Sheila, although may iba siyang career, di ba? Parang nagsasabay. Actually, Ate Sheila, kausap ko yung content creator na best friend ko, kanina, kapitbahay lang namin. Umuwi siya. Not only in TikTok nasa YT kasi siya. Mga horror stories naman sa kanya. Nag-resign siya kasi nag-3 digits na siya dun sa kabilang channel. Wow. Oo. So I was inspired din. Sabi, yun dun na-inspired niya rin ako. Ka-start lang niya ng last year. So siya ay electrical engineer sa Taiwan. Umuwi dito sa Pilipinas, nagpatayo ng studio. Ngayon mag-hire na siya ng mga voice actors kasi dubbing siya more on horror stories. So kausap ko siya kanina. Sabi ko, I encourage him to go on TikTok. Sabi ko, yung mga nilalagay mo dyan, kasi di ba may mga 30 minutes na tayo na mga pinuprovide na So sabi ko, best, yung same content mo na lang din from YT, ilipat mo na lang sa more platforms, more chances of winning ka ako. Sabi ko sa akin, Hendrik, sandali lang, mamaya! Tinatawag ka na. Hindi, nag-i-invite. Kaka-co-host tayo, tatlo. Yan. So yun, na-inspired din ako sa kanila. Keanu Reeves, baka naman, huy! Ayan, nasa na ba yung sinasabi ko? Yun, sabi ko mag-upload ka, B, dito sa TikTok. Yung, kaya mo na lang siyang, itambay mo na lang yung mga ina-upload mo dito sa YT, ilipat mo na lang sa TikTok. Tapos sinend ko yung yung more ways to earn na content mo, na ang daming pwedeng pagkakitaan dito sa TikTok bukod sa live, bukod sa mga affiliation na ganyan. Sabi niya, sige, check ko mamaya. Ayun, ang laki mata niya. So, every time na may nag-aasa akin how to earn, yung content mo na yun, yung binabato ko sa mga kaibigan, ang hirap mag-explain, ito na kay Ate Sheila na lang tayo. Yun yung sinesend ko. Ayan. Tama. Ayun, so, importante din kasi yung audience mo, yun yung hilig, 'di ba? There are specific audience sa live na mahilig mag-gifts. May mga audience din na hindi nila alam na dapat pala nagbibigay sila ng gifts. Yan, yun yung last time na nag-meet up kami with Tito Odi. Sabi niya, maybe you should educate your audience na yung live streamer, syempre nag-e-effort. Ayan, na we let them know na ang pampalubag loob and to appreciate the live streamer is to give gifts. Send gifts. Ayan. So, dun sa mga bago mong viewers, how do you tell them, how do you let them know na pwede pala sila magbigay ng gifts? Ayun, sabi ko sa kanila, doon sa mga bago na mga viewers dyan, actually, ang dami, wala na ako masyado siguro mga bagong viewers, pero sa mga bago dyan, ini-instruct namin sila dun sa papaano gawin. So mayroon dyan mga items dyan sa baba na pindutin mo yung ganito, nakita mo yung gift item na ganyan, ibaba mo dyan, and then you can recharge using your different payment method. Or kung ikaw naman ay nakaka-receive ng gift din sa iba, kasi meron ako na encounter na parang nagla-live ako, nag-guest ako sa ibang live, tapos nakaka-receive ako ng gift, paano ba gamitin yun? Sabi ko, 2 ways yan. Pwede mo yung i-convert into cash, or pwede mo yan yung gagamitin mo din na isesend mo din dun sa iba. So, sa akin, ako ginagawa ko na lang pag nasa live ako, yung mga audiences ko, ay yung mga guests ko na sabi ko, kung na-appreciate niyo yung mga bosses nila, yung mga ginagawa nila dito, alam mo, nabusog yung mga tenga natin, nabusog yung mga souls natin, we were entertained. So, if you have something else, like a little token of appreciation, why don't you be generous they are so generous to give you their talents to show them what they've got.
So in a small way of us appreciating our talents dito, supporting one another, especially mga Pilipino tayo, so tayo magsusuportahan dito. So at least a little token of appreciation can be sent to your audiences. So can be sent to the streamers or sa mga talents. So I'm encouraging them na baka meron kayo, pero minsan pag nakakita ko, alam mo na may mga keywords tayo dito, ate. Pag may dumadaan diyan. Oo, may keywords tayo, yung mga badge natin diyan. Mhm. Minsan nakatingin din ako doon. Just so you know po, yung mga badge diyan, yan, educate na rin natin sila, ate. Doon Yes. sa pangalan po ng mga bumababa dyan, yung mga dumadaan-daan dyan sa mga live nyo, may makikita kayo dyan sa picture, tapos meron dyan may mga triangulo, na mga number 3, number 4, number 20. Ako level 20 ako, te. Oo. So, yun yung level ng mga gifters nila dyan. Sabi tama, opo. So, pag may nakita kayo dyan ng mga ganun, yung iba mga wala level 1, level 2, may mga purpose po yung mga icons na nakikita nyo dyan sa mga picture nila sa baba. Like, ito si Mumiya sa viewer mo, naka-triangle siya number 6, that is your level as a gifter. So tumataas po yung level nyo, yung appreciation, nagkakaroon kayo ng badge as a gifter. So yun, makikita mo sila doon na itong taon na to is very generous. So sila mismo, doon sa mga gifters na yun, they know what to do. They will send automatically kapag gusto nila. Pero sa mga bago na wala pa, yung like mga maliliit pa lang na ganyan, like yung walang badge, yung maliliit pa lang 1, 2, 3, 4, 5, sometimes hindi nila alam na nagsasend pala sila, hindi nila alam. So their purpose po. Yung mga gift po na binabata natin sa kanila or sinasend natin sa kanila are token of appreciations. Tumataas po yan, depende. Pag binindot nyo yung gift na yon, yung icon na dyan, yung pink icon na nasa baba ng gift. So pwede kayo mag-recharge, bibili kayo ng mga coins. Iba mga icons, iba mga items na pwede nyo bilihin doon. Then you can send it to pindutin mo doon, tapos isend mo siya din sa mga sa mga streamers na gusto mong sendan na na-appreciate mo. Ayun. Yan. Doon sa badge nakikita kung Apo. gaano kadalas kayo mag-send ng gifts at Yes. syempre yung ranking nyo. Ayan. Katulad niya, si TMY Sunray, level 22 parenas naman. Baka naman. Ayun, oh. Ayan, nag-send siya. Ayan, oh. oh. Thank you Ayun. sa mga nag-gift. Ayan. At syempre sa mga nag-follow sa ating guest, si Mr. Bombay. Ayun. And Ayan. one thing pala, since nandito lang tayo sa monetization na rin lang tayo sa live, just so you know guys, yun nga, pag na-receive niyo yung gift, right after na nag-live kayo, automatic po, papasok automatic, it will be converted into cash. Punta lang kayo doon sa may balance niyo doon, sa may profile niyo sa taas, yung 3 ganon, tapos pindutin niyo yung balance. And guys, you can withdraw it via PayPal or via Pioneer. Tapos then Yes. transfer it to your cash G. So, Nagiging tumambay ka pera lang. po yan agad. True. Yes. Oo, pero kung trip mo at hindi mo naman kailangan po, kami kailangan namin. Ayun. Pwede nyo yan, pwede siyang iba to or pwede nyo siyang withdrawin po. Yan. Correct. Yan. Pwede nyo rin i-share. Yun ang mas ganda. Alright. Ayan. Okay. Before we end our session tonight, ayan, mag-invite ka muna. What time is your live stream? And, ayan, ano ang mapapanood nila whenever you go live? Alright guys, ayun, maraming salamat po sa 58 viewers po na nandito kay Ate Sheila sa Bayanihan, and nasa akin ng mga 4 to 6 viewers lang, medyo konti lang kasi walang kantahan. So I'm inviting you guys to watch si Ate Sheila, mayroon siyang regular live. Ako, regular live ko is 8 p.m. to 11 p.m. kasi may pasok po yung aking butihing anak. And so yun, pag hapon naman nagjo-join ako sa live ng iba. Ayun, pero may regular live is 8 p.m. to 11. Sometimes umaga nagla-live din ako. And then, future activities ko sa February 1, meron po akong official PK battle. That will be 10:30 p.m. Philippine time. Tapos, naubos na. Baka may possible hosting ako ng singing contest dito sa TikTok by March. Hindi ko lang alam kasi parang 100k yata yung magiging premyo, pero I'm still Wow. communicating with them. Sometimes, nagpapa-on the spot kami, like nung isang araw, nagpa-on the spot singing contest kami, kaya pagka dumadaan ka sa live, bigla na lang may nagpapa-contest on the spot. At minsan nagpapa-game-game din kami ng mga isang tanong, isang sagot, mga ganun. So may makakitaan din talaga dito naman. Pag ikot-ikot ka lang talaga sa live B, kahit hindi ka nagla-live, may mga pakas dyan na may mga pa-premyo, di ba, yung mga pa-raffle-raffle. Ano to? What is this? Mga ganun. So kikita kayo doon sa mga pa-games. So hindi man kayo nakapag-live,
as audience, may mga participation kayo na pwede kayong sumali doon. Yung mga power topper, yung mga power sharers, yung mga ganun. Marami. Ikot-ikot lang. Sipagan na mag-ikot. Yes, ikot-ikot tayo sa mga live. Maraming opportunities dito sa TikTok, Oo. 'di ba? Hindi puro Napakarami. benta-benta. Oo, wag nyo ibenta. Hayaan nyo ng ano. Pero sa akin yung engagement, napaka malaking bagay din yung mga education mo. Pero ayun nga, parang ikot-ikot din tayo para mas marami tayong matutunan. Remember, knowledge is power. Yan. Ayan. And of course, before I let you go, one last song from Mr. Bombay. Sige, luma tayo. Dami kong ebas. Ay. Ate Shera, maraming salamat. Yes. Ay, one thing pala na sa mga nagla-live, ayun, isa pa, pwede kayo mag-join. Hindi ko alam, ate, kung nandun sa list mo yung PK. Mukhang wala pa. Oo. Ayun, tip lang pala sa mga gusto, kung wala pa siya dun sa list ni Ate Sheila, yung mga PK, actually, pwede tayo mag-PK ngayon, i-demo natin. Gusto mo ba? Sige nga. Okay, let's do the match. Okay, magsasend ako ng invite kay Ate Sheila, paki-accept. Ayan, ang dami mong viewer, talo ko sigurado. Ayan, guys, pwede kayo mag-send ng gift dyan. Okay, yung mga magsasend ng heart me po kay Ate Sheila, magwa 1 point yan. Ayan yung pag Yan. every person na magtatapo sa kanya is 3 points. So, umuusog-usog yan po. Kung gusto nyo ako manalo, lipat kayo sa akin. Char. So, heart me, one Ayan. heart me is 1 point. Ayan. So, yan. The more gift na nare-receive mo dyan, nag-accumulate yung mga points dyan, ayan. Dyan po yan. nakaka-trigger yan ng mga gifters, na mga nagsesend. Correct. Parang hindi ko siya nakita sa list mo. So, yung parang additional. Oo, yun nga eh. Di- Yan, nakalimutan ko. Hindi ko naisama ang PK Battle. Ayan, So, pag nagla-live kayo, pwede nyo itong gawin. Then, syempre, magtatagisan ang inyong mga supporters. Mm-mm. Ayan. So, nakaka-trigger ng supporter niya. Papayag ba kayo na tatalo tayo ni Ate Sheila? Ganon. Utu-utuin niyo yung mga... Papayag ba kayo, youthfulness? And then while doing PK din, ganito, talk to your Yes. audience din. yes, pasalamatan niyo pansinin sila. nyo. Mm-mm. Paano po magganyan? Ayan, halimbawa kayo ay, ayan, may guest kayo. Merong parang boxing glove sa baba. Ayan, so click that, then send an invite. Yun. Tapos, pag na-invite kayo, ayan, accept nyo, syempre. 5-minute round lang yan. So yan, Yeah. meron akong gantong battle sa sa 1 round no boosting. So sa Saturday, 10:30 PM. Yan. Oo nga, So, ba't di kami most- nagganito nung last Oo Monday? nga no, dapat ayun ganyan. O di ba? Nagkwentuhan na tayo, nag-earn pa tayo. Correct. O, di ba guys, ito pa, another way to earn. Okay. Yan, so na-demo natin, PK di ba? battles. Correct. Thank you for reminding me about the Yun. PK battle. Lalo ko ito Ayan, nakakalimutan. Thank you. Ayan. O yung mga mahilig tumambay, pwede kayo. So actually, may mga friend ako na ganyan lang. Ginawa nilang hanap buhay yung PK. Really? Oo. Nagkakwentuhan pag- na sila, tapos PK sila. Ate Sheila, to be honest, no, hindi mo alam. You can tell kung kailan dadating yung gifter. Minsan, alam mo, naggaganyan-ganyan lang ako. Bigla na lang may sumusulpot ng mga manigan, hindi ko naman kilala. Especially ikaw na napakarami mong followers, pwede mong gawin yan. Yung mga supporters mo, yung mga nakaka-appreciate sa mga contents mo, they will come naturally sa iyo, ganyan. Tignan mo, 59 points ka na, di ba? Oo, And sometimes, oo. para ma-trigger yung mga gifters, meron silang mga consequence like mga uling, mga lipstick, kung sino matalo, round uli, may taas kamay. So kung may mga dumadaan-daan na nakita yung mga nakataas sa kamay, tapos nagbara na ganyan, natalo yun sa round. Sige nga, mag-set tayo ng regular PK natin. Oo, yan. Invite. Oh, yan. Oo. So, yan. So, yun yung mga ways to earn. Ang dami. Pero ito, ate, isa sa pinakamalakas. Really? Promise. Sige nga, i-explore ko yan. Ang lakas nito, lalo sila Rizzy. At meron talagang kaya yung mga gifters na tumataas yung mga logo nila is because of this. May dyan ka makakita ng umuulan ng layo ng TikTok universe. Wow. Dyan ka makakakita. Ang cute nga, Mga may malalaking asong gift. tumatalon-talon na ganun. That's Corgi, yung may asong Corgi. umuut. Oo, may Oo. puso sa puwit. Magkano yung ganun? 300? 300 pesos. Yes. So, Oo. the more na lumalaki yan, makakita ko yung mga lions na ganyan. Tapos may Kasi si mga State- dragon. Yes. So, Aha. the more na na-occupy yung screen mo ng mga ganyan, lumalaki meron dyan. Magkano ang lion? 29,999?
Ang TikTok Ang- universe is 49,999 coins worth of coins. Pag na-convert into peso, mga 30,000. Wow. Yung isang putok lang ng universe na yun, that's almost Oo. 20,000 na to 23,000 pesos. Kaya Nakareceive kung ka ng umiikot ganon? sana po. Ay, hindi pa. Baka naman. Baka naman, malay mo. Andito na, O, di yung ba magsisend sa'yo nun. Sila typing, sila tatyping. Kaya ganyan, mahilig sila ng mga ganyan. Pero minsan naman, mga kahit hindi ka naggaganyan, ayun nga, sabi ko, natural sila na nagsesend. Mga natutuwa, Mm-mm. pag natutuwa sila sa'yo. Pero, this is the number one trigger talaga, promise. PK battle. Nag-support ako ng PK battle nung last time. Umabot siya sa mga 500,000 points. Wow. Pero yung isa sa pinakamalaki na nakita ko, umabot ng 2 million points. Bongga. Kasi minsan nagta-times yan eh. Minsan Mm. nagta-times yan mga gifter, mga times 2, times 3. So pag nakita nila na times 3 yung pointing mo, so anything na isend mo, magta-times 3, parang color game, di ba? Magta-times 4. Correct. So PK Philippine versus madalas yan Philippine versus ibang bansa, merong yung OPK, ito kasi is friendly PK. Yung OPK is official PK battle, which is magi-schedule kayo na talagang kayo magba-battle. Magkakasundo kayo, ate meron pang ganito sila Leo. Francis Leo Marcos nagkakaroon niya ng mga pag natalo ka merong consequence 3 lions. O di ba talo ko? meron silang mga consequences na kailangan pag natalo ka 3 lions isesend mo doon sa opponent. So may mga ganun. Bongga. Talagang head to head talaga yung mga battle seryosohan. So guys, live na tayo mga B. Oo nga. O, diba? May mga na-encourage na ba diyang mag-live streaming? Ayan. Type 1! Type 1. Okay, so nasa na ba tayong kanta natin? Ang dami kong ebas talaga. Oo. Oh, this is my Kanta ka na last habang tayo song po. naka-PK. Yun. Oo, yan. Yan ang maganda. Okay, para sa lahat po, old song. Sabi nung isang wifter ko, hindi daw siya makapag-recharge yung mga nasa US. Oh. So pag gano'n, hindi maka-recharge, PM mo cash G na lang. Pwede. Oo, di ba? Sayang din yun. Ayan, may times 2 points. So ayan, nakikita nyo sa baba. Ayan. Yan. Oh, Meron ba times sa'yo, 2. ate? Meron. Live Yan. creator So, unlock magbibig- times 2 gift. Ayan, 1 rose lang guys. 1 rose. Pag nag 1 rose yan, Oo. Casey! Yan. We need 1 rose, guys. 1 rose. So, 1 rose, 1 sasabihin mo rose. din. Yan! Naunahan ako! Ano ba yan? Ay, Kaya alam ba yung kung ano sino ba- yung una? Oo, tapos yan na 16 seconds yan. Pagkatapos niyan, bibigyan kanya ng 30 seconds na lahat ng isasend sa'yo ng gift magta times 2. So tingnan natin kung paano yung galawan niya yan. 7 seconds. Oo. Ayan. 1 second. Ayan. So wait for it. So pag yan, magbibigay ka ng signal sa mga audience mo na wag muna kayo magbabato. Wait lang, wag muna. Hintayin natin yung signal dyan sa baba. Tsaka nyo 36 ibagsak lahat. seconds. Yon. Ayan. So within 36 seconds, ayan, magta-times na lahat. So testing lahat. Sendan nyo ng lion si ate. Ayan. Okay. So ito yung aking Ayan. last song habang nag-aano tayo dyan. Yes. Salamat po sa mga nagpa-follow sa akin. Ipa-follow ba ko you after? Yes. Please follow Ayan. Bombay. Nagta-times 2 na ba yung points mo? Hindi pa. 12 seconds. Ayan. 12 seconds po. Pagkatapos niyan, 7. times 2 na yan. Ayan. Once again, ladies and gentlemen, Bombay. There could never be a portrait of my love, for nobody could paint a dream you will never see. A portrait of my love, for miracles all
Soon forget the Mona Lisa. It will take, I know. Michelangelo, and he would need the glow of dawn that paints the sky above, to try and paint a portrait of my love. Anyone who sees her soon forget the Mona Lisa. He'll take a note. Michelangelo, and he would need the glow dawn that paints the sky above, to try and paint a portrait of my love. My love. Yan. Thank you po. Yan. So, ladies and gentlemen, ayan. Thank you very much for joining us for Music Mondays with Sheila and Friends. And of course, thank you very much, Bombay. Ayan. Thank you so much. Yan. Nakafollow na ba kayo kay Bombay? Everybody who's here, ayan, give him a follow para mapanood nyo ang kanyang ano. At sa mga gusto mag-live stream dyan, makipikay na rin kayo sa kanya. Ayan. Oh, subukan nyo na para ma-experience nyo. Ayan. So, Uy, thank ate, you very makikita mo much. yung points mo dyan live. Really? Pindutin mo yung viewers mo Mm. doon, no? Oo, click mo yung viewers mo yon. Sa taas, hindi yung word na viewer. Yan, click mo yan. Tapos lalabas dyan yung overview, yung viewers mo. Tapos skilled diba? rewards, yung diamonds, eme, ganun. Yes, Kita mo yung kita-kita real yan time. lahat. Oo. Oo. Skilled live rewards. O, diba? Yes. Yan. So, ang dami nating natutunan ngayon kay Bombay. Ayan. So, mga nagbabalak mag-career ng live streaming, ayan, or they want to do live streaming on the side, ayan. Para meron din kayong mga outlet, di ba? At magamit nyo ang inyong mga Yes. talents. Yes. True. Ayan. So, thank you very much for joining me tonight, Bombay, and for sharing all your knowledge about live streaming. I'm sure marami kang na-inspire tonight. O, sana. Yes. Invite kita uli some other time. Ayan. Yes, para sige. Ang saya yan, dito. para mas makilala ka ng ating more on chika-chika dito. Kasi syempre, Sige, knowledge sige. is power. So, True. I'm sure a lot of our audience may want to ask more questions. Ayan. So, next time, mag-entertain tayo ng mga questions. Diba? Oo, sige. Question and answer. Yes. So, thank you very much for joining me tonight. Ladies and gentlemen, Bombay. Maraming salamat everyone. I-outro ko ng aking sarili. Yes. Ako po kanina at nag-iwan po ng isang payo na huwag nyong gagawin. Kung gagawin, bawal po to. Na kung sawa ka na sa buhay mo, ba't di mo subukan ang kabilang buhay? Uy. Sabi ko, huwag nyo gagawin yun. Uy, huwag kayo pupunta dun. Mas masaya dito. Wag muna. Sabihin nyo lang kung mainit, pero pag malamig, ayan, pwede. Pag mainit, bahala ka dyan. Alright. Ayan, thank you very much. Eh, guys, Thank you so much, follow Ate Sheila. Bombay. Direk! Andito ba si Direk? Follow ko po kayo after this, right after. Yes. Okay. Naka-follow na ba lahat kay Bombay? Thank you so much, ate. Oo, Thank you. follow ko kayo after that. Yes. At Ate Sheila, thank you so much. It's an honor for me to be your guest kasi
bihira lang ako nakaka-encounter ng mga big, I consider you as one of the biggest content creator din dito sa TikTok kasi you have helped so much sa akin. Ang laki ng tulong mo sa akin. At hindi lang sa akin, sa lahat ng mga tao na sa mga followers mo, ang dami mo na natulungan, just so you know. And ako, I'm always grateful sa mga tao na nakakatulong sa akin. Sometimes hindi natin alam kasi nakakatulong tayo unconsciously. Pero ako, katulad ni Kuya Marlon, pag pinupunta ako sa mga live yan, lagi ko sinasabi, thank you. Without you, napakalaking contribution mo sa akin. So I'm always grateful po. So it's really an honor for me to be one of your guests and to be one of your friends din dito sa TikTok. Actually, nung pinalo mo ako, screenshot ko talaga kaagad yun. Kasi I treasured it kasi na ang hirap kasi kapag ka mga ganun malalaki na yung mga ang hirap na mapansin. Kaya pag ako napapansin ng mga ganun, tuwan-tuwa talaga ako. So maraming salamat, Ate Sheila. And please follow and support Ate Sheila sa Bayanihan account niya. Thank you so much. Yeah, thank you very much also for a very educational night. Ayan. And syempre, a fun night as well. Ayan. Yes. So, ladies and gentlemen, Mr. Bombay, thank you so much. Bye-bye everyone. Bye. Happy dinner. Thank you so much. Ayan. Wait. Hindi ba yun? Ikaw na lang sumipa sa akin. Thank you. Ayan. So, that was our Music Mondays with Sheila and Friends. Thank you very much for joining at sa mga nag-send ng gifts. Sana po may natutunan kayo sa ating usap tonight, sa ating interview with Mr. Bombay. Ayan. Kasi alam ko, tayo mga Pinoy, punong-puno tayo ng mga talents. Kaya lang, syempre hindi natin alam kung saan natin pwedeng gamitin. So, tonight's episode tells you na you can use your talents here. Ayan. Kung hindi man kayo mahilig magbenta-benta, ayan, subukan yung mag-live stream. Because there is money in live streams. May mga contests din dito sa TikTok na pwede kayong manalo ng cash. Diba? Kahit audience lang kayo. So, you just need to look for them. Okay? May mga singing contests na ang lalaki na mga premyo. So, yun yung isang monetization na sinabi ko sa inyo, diba? Live streaming and competitions. Ayan. And tonight, tinesting namin yung PK battle. Kung nakita nyo, diba? So, kung magkukwentuhan lang kayo ng friend mo, i-on mo yung PK battle, pwede mag-times 2 yung mga nare-receive nyo na gifts. Ayan. So, medyo kakaiba yung episode natin tonight kasi hindi siya about TikTok Shop. Diba? It was about live streaming. Ayan. So, kung na-inspire kayo tonight, subukan nyo na. Mag-practice na kayo. Tapos panoorin nyo yung mga ibang nagla-live. Tignan nyo kung ano yung mga ginagawa nila. At kung kaya nyo, subukan nyo. Wala namang mawawala, di ba? If we try. So, I will try to make my music work. Sana makakanta pa ako. Kanina tumutunog to eh. Ayun. You hear the music, guys? Sound. Okay. Kantahan muna tayo bago tayo mag-end live. Ako mostly old songs, new songs, pero favorite ko talaga is Broadway. Yeah, Broadway talaga. Pero syempre 90s kid, so I sing 90s songs also. Game. Another head hangs slowly, child is slowly taken. When the violence caused such silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting
they're gone. In your head, they are crying. In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, 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 oh, do, 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 do. Yes, Cranberry says. Malakas pa yung music ko. Another mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, 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 oh, ooh, 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 diba? From Carpenters to Cranberries. So, next week, join me again for Music Mondays with Sheila and Friends. Bihira ito guys kasi alam niyo naman, ang ating daily live stream ay TikTok tips, di ba? Pero every Monday, we unwind a little with some music and singing. Pero syempre, may learning pa rin kasi ini-interview natin yung ating mga guests. Hindi lang natin sila pinapakanta, may natututunan tayo sa kanila. So tonight, ang guest natin ay si Bombay. Ayan. At chinika nila sa atin tonight kung paano kumita sa TikTok habang ikaw ay kumakanta at nag-i-interview ng mga tao. This is through live streaming. Yan. Yan, Zombie by the Cranberries. Hindi ko type yung mix ng aking microphone. Hello. Hey, ayan. Hindi ko na yung sarili ko ngayon. Kamusta yung music ko? Okay lang ba? Ay, ayoko ng Cranberries ulit. Iba naman. Something not so old, not so new. Ayan, konti na lang. One last song, guys, before before I end my live. Sana maganda yung -1 na nakuha ko. May nagtatanong kanina kung ano daw hindi kong music. Siyempre, Broadway. Ayan. And sumasali po ako sa mga play. Hindi lang ako that active now, pero the past few years, I joined No Limit Tangere the Opera at CCP and Magnificat the Musical. Nung mahal na araw, ako rin po si Mama Mary sa Daan ng Cruz by Teatro Mensajeros. Yes, Mommy performs on stage. Sometimes, pag na-invite,
At saka pag maganda yung role. At pag kaya ng oras. Hey. Hey. This one is from Greece. 'Cause mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see? There's nothing else for me to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head keeps saying, ooh, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on to the end. That's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Medyo nakatin yung throat ko. Hi, Sir Jerry! Kumakanta ka rin kaya? Ka rin. Kaya, ano? Kumanta na rin kaya ako. Sige, Coach Jerry, let me know. Gusto nyo sa Monday? Thank you so much, guys. Sorry, medyo nang kinati by the end of the by the end of the live. Yeah. So, guys, thank you very much for watching. That's our Music Mondays with Sheila and Friends. And of course, thank you very much to our special guest, Bombay 12. Ayan, kung hindi pa kayo nakafollow sa kanya, check out the poster that I released earlier about today's show. Andun po ang kanyang user ID, Bombay 12. Boom, B-O-O-M, Bay, B-A-E, 12. Ayan. Ayan. And it's very nice, very talented and energetic and really nice guy. Imagine, he's teaching senior citizens, then they are doing pay what you can, kung ano lang yung kaya nila ibigay sa kanya, which I liked about that interview. And I like knowing that about him. At saka, lahat ng, di ba, yung sipag niya, at saka yung determination niya na kung saan pwede siyang kumita, hindi siya nag-atubilin na gawin, di ba? He choreographs, he hosts, di ba? And he live streams pa. Oh. And multitasking, habang nag-VA siya, naka-live din siya. So, as you can see, ang daming paraang kumita kung talagang gugustuhin. Di ba? And that's very inspiring. Sana na-inspire kayo sa guest natin today. And yeah, watch out for our next live streams. Hope ang target ko is I get to live stream every night at 7 p.m. So Monday is Music Mondays, Tuesday TikTok Tips Tuesday, Wednesday is Webinars Wednesday, Thursday
Thursday is TikToks Thursday. TikToks is TikToks, usap Thursday. So, I will be guesting some of my one-on-one students. Ayan. Yan. I-guest ko by Thursday ang aking mga iba-ibang mga one-on-one students. And kung may mga gusto magtanong, pwede rin kayong umakyat sa ating live stream on Thursdays, TikToks Thursday. And of course, Friday, Friday is Freedom Friday. So, huntahan yan. Pwede tayo magkwentuhan, pwede tayo magkantahan. So, whatever, anything under the sun during that live stream on Fridays. Freedom Fridays! Ayan. So, yan po ang ating mga episodes. Every Monday to not Saturday. Monday to Friday, 7 p.m. Ayan. Medyo pagod na si Mami. Ayan. Actually, galing ako sa school. Ang dami kong mga errands. Tapos, nakauwi ako mga 6:20. Konting chores. Then, diretso live. So, medyo, wow! Yan. Newbie here, pero wala pa talagang alam. O, tambay ka dito at manood ka ng mga videos. Kung marami akong tutorials. And thank you very much sa mga nagbibigay ng feedback na nakatulong po sa inyo ang aking mga content, ang ating mga bookmarks. Ayan, maraming pong salamat. And by the way, guys, if you want to check out my mini courses, you can purchase my bookmarks in my TikTok shop. Just go to my profile, click my shopping bag. Ayan, kung hindi ko man kayo maturuan one-on-one, ayan, from the bookmarks, marami na rin po kayong mapupulot. And of course, if you want a personal video call, pwede rin po kayo magpabook ng video call. Just click the link in my bio. Ayan. Nandun po kung paano mag-book ng one-on-one. Now, before we end the live, syempre meron tayong closing. Our manifestation, and of course, the tatlong hinihingi ko sa inyo every day. Okay, isama nyo sa inyong to-do list. Number 1, yan. If you want to book a one-on-one, click the link in my bio. Doon nyo po, or i-message nyo po ako. I would like to book a one-on-one session. Yan. Meron po akong admin na nag-check ng aking mga messages. And yun nga, tinitingnan niya yung term na one-on-one. Yan. So kung gusto nyo mag-book ng video call or one-on-one, yan, message lang kayo. Ayan. O yung tatlong pinapagawa ko sa inyo. Assignment nyo to ha. I-add nyo sa to-do list nyo. Number 1, do something good for someone else. Okay? Kahit gaano kaliit lang yan. Kahit simpleng pagbukas ng pinto para sa ibang tao. Yung simpleng pag nagda-drive tapos may pinadaan ka. Oh, do something good for someone else. Okay? Wag puro ako. Number 2, do something good for yourself. Do something that makes you happy. Kahit simpleng bagay lang yan. Yung mapanood mo lang yung isang episode ng paborito mong TV show, if it makes you smile, do that. And third, always remember to pray. Yun ang tatlo ha. Do something good for someone else. Do something that makes you happy. And third, always remember to pray. And when we pray, we say, thank you. Thank you, Lord. Count your blessings. Number 2, sorry kung may nagawa kang mali, kung nakalimutan mo mag-pray, or may naisip kang masama, say sorry. And third, whatever your dreams, your wishes, your problems, your worries, your fears, lift them all up to the Lord and trust that everything will be okay. Okay? Pero syempre, huwag natin iasa lahat kay Lord. Galaw-galaw din tayo pag may time. If you want something to change in your life, if you want improvement, okay, you need to learn. Kaya lagi kong sinasabi, knowledge is power. Swerte nyo nga, libre na sa inyo ang mga matuto. Information is free kung alam mong hanapin. Diba? If you want to really improve as a content creator, watch tutorials, read. Okay? Yan, because knowledge is power. The more you know, the more powerful you are. And syempre, pag may natutunan tayo, i-apply natin, okay? Hindi pwede puro basa-basa lang. Alright, so thank you very much for watching. God bless everyone. Ayan. And see you again tomorrow at 7 p.m. Bye! Thank you.